Ang Dallas Mavericks nasa decision making na kung si PJ Washington ay bibigyan ng extension dahil pumasok na siya sa eligibility date na makakapirma ng contract extension. Oras kasi na pumirma si PJ, hindi siya matitrade ng Dallas kung sakaling maghanap sila ng backup situation kay Kyrie. Dahil hindi pa malinaw sa ngayon kung sigurado na ba na makakabalik si Kyrie next year by March based on sa sinabi ni Jason Kidd. No-brainer din na i-extend ng Dallas si Washington dahil sa kanyang 14 points, almost 8 rebounds, 3 assists, 45 and 38%. Na meron din siyang nasa 55% winning rate para sa Dallas. Kapag nakapirma si Washington, magkakaroon siya ng 6-month na restriction na aabot yon until February deadline. Gusto di umanong timbangin ni Nico Harrison if magko-complement din si Flagg at si Washington sa lineup. Dahil gusto ng Dallas na magkaroon agad ng impact itong si Flagg, kaso tatamaan yung posisyon ni PJ Washington at lalo na si Klay Thompson na may biggest decline sa lineup ng Dallas na mula sa Golden State nagkaroon siya ng 18 points, 3 rebounds, 2 assists, 43 and 38%. Nang lumipat siya ng Dallas, bumagsak yun ng 14 points, 3 rebounds, 2 assists, 41 and 39%. Ang worst shooting percentage ni Klay Thompson sa kanyang buong karir. Andun pa rin naman ang 3-point shot per game niya. Pati minutes ni Klay bumaba na rin, nasa 27 minutes, ang second lowest sa kanyang karir. Based sa mga nasusulat, hindi na makakabawi si Klay Thompson na wala na ang pagiging athletic. Malamang merong magdidisagree doon na hindi naman athletic si Klay. Kasi yung pagiging athletic ni Klay, yung sa defense, nasasabayan niya kasi yung ibang mga player sa kabila at isa siya dati sa best 3-and-D player. Na dahil sa dalawang malalang injury nakuha ni Klay pati yung quickness na wala na rin. Ito kasi yung nasa off-the-ball offense ni Klay Thompson na isa sa nagpahirap dati sa ibang mga teams. Based nga sa mga write-ups, tama ang ginawa ng Golden State na hindi inoperan si Klay ng kontrata dahil pa-decline na ang laro. Nasa circulation pa rin naman si Klay noong nakaraang draft. Hindi naman directly connected sa kanya pero yung draft picks na binigay ng Golden State para sa sign and trade kay Klay papuntang Dallas, napunta yon sa isa sa mga teams gaya ng Hornets at yung Phoenix Suns. Kaso dahil nga sa ginawa ng Golden State na naging part din ng multiple trade kay Kevin Durant, nabawi nila yung second round pick na yon. Ngayon naman, predicted na si Klay Thompson may chance makabalik sa Golden State para dun tapusin ang karir niya. Predicted lang to sa mga write-ups dahil hindi nga pasok sa style ng Dallas si Klay kumpara sa style na ginagamit niya sa Golden State. Kaya di umano, hindi na magugulat yung iba kung ibabalik via trade itong si Klay Thompson dahil declining trade. Kaya hindi na rin magugulat yung iba kung ibalik via trade si Klay Thompson sa Golden State dahil declining na rin ang trajectory ni Klay sa kanyang karir sa Dallas at merong mga pumapalit na bagong player dun. Ang Miami nag-iintay na rin kung magdi-decide ba silang i-buyout ang kontrata ni Terry Rozier dahil hindi pa siya nakiklear sa mga allegations sa kanya at hindi rin magagamit ng Miami for next season itong si Terry Rozier sa lineup. Merong mga nakuhang player at ibinalik itong Miami tulad na lang ni Bronny James, si Davion Mitchell. Siya lang kasi talaga yung pumalit sa rotation kay Rozier nung nawala siya. Nag-average siya ng 10 points, 2 rebounds at 5 assists sa Miami. Sa playoffs naman, nasa 15 points, 2 rebounds, 5 assists, 61 and 50%. Parang siya lang ata yung may magandang nilaro ng postseason versus Cavaliers. Andun pa si Hakosionis at si Phil Larson na i-integrate di umano sa rotation ng Miami. Kaya posible ay ma-out talaga sa minuto si Terry Rozier. Ang mga fans naman sinabing pabayaan na lang ma-expire ang kontrata ni Rozier na may part naman doon na non-guaranteed. Kapag kasi hindi binay-out, sasama pa rin kasi yun sa tax apron. Pero kung iba-buyout lang din ng Miami tapos i-extend nila katulad ng ginawa kay Damian Lillard, makaka-apekto yun in the long run. Kahit nasa 20 million ang kontrata ni Rozier, hindi ganun kadaling i-buyout siya dahil kailangan pang mapapayag si Rozier na ibaba yung kontrata niya ng at least 20% bago i-buyout. Sa dami din ng player na nag-click dati sa Miami, lalo na yung mga undrafted, si Davion Mitchell yung bagong nakita ng Miami na galing pa sa trade. Kaya mas magagamit ng Miami si Davion Mitchell kumpara kay Terry Rozier at doon posible mag-decide yung Miami na i-buyout talaga yung kontrata niya. Mas bargain contract pa itong si Mitchell kumpara kay Rozier. Kung fully ma-buyout ng Miami ang kontrata ni Rozier, ito yung 1 taon lang, magkakaroon sila ng cap space at tax space. Makakapag-sign pa sila ng isang player. Kaso ang ginawa nga dati ng Miami, tinrade nila yung isang player para lang hindi lumagpas sa tax kesa i-buyout si Rozier. Since dapat hindi maaalis si Highsmith, isa sa mga na-develop din ng Miami.